Tara na, Aleska, lakad na tayo, lakad na tayo. Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang ginagawa natin. Napakasimple lang nito. Doon mo itutok. Hindi, sandali sa akin. Hindi rin tama. Doon mo itutok. Lakad, ayan. Oo. Kamusta sa lahat? Kumusta mga siga? Kasama niyo ulit ako, Vyacheslav Ismailov o si Zivia. At ito si Aleska mula sa baryo. Heto ang GPS module pang kontrol ng lumilipad na bukhangka na nahanap namin sa nakaraang video sa ilalim ng yelo. Pwedeng panoorin. At sa madaling salita, napansin ko na habang papalapit itong device na ito sa lumilipad na bukhangka, mas malakas ang tunog nito. Sige nga, ipakita mo. Wala namang tumutunog. Ngayon dito naman. Kailangan nating pumunta sa direksyong iyon. Oo, tama ka. Mga pare, ngayon, posible nating matagpuan ang lumilipad na bukhangka na iniwan sa mga nakakatakot at nakakakilabot na lugar na ito. Tara na. Tara, pero dahan-dahan lang at mag-ingat tayo. Mga kaibigan, yelo ang nasa ilalim natin. Pwede tayong lumusot sa yelo at mahulog, sobrang lamig ng tubig. Kaya huwag niyong subukang gayahin ito. Mas mainam pang mag-subscribe na lang kayo sa aming channel. Tama ba, Aleska? Totoo yan, mas mabuti pang huwag kang kumatok ng ganyan. Bakit? Ano mangyayari? Tara, lakad tayo. Hindi ako marunong lumangoy sa nagyayelong tubig. Hanapin mo ang signal. Saan mo ba ito itinutok? Dito. Hindi dito. Ayos lang yan. Ayan. Naririnig mo. Oo. Ayan. Kailangan nating pumunta doon, diretso sa yelo. Delikado ito, may butas. Mag-ingat ka. Hindi anong butas, hindi na ako tutuloy. Paano hindi ka tutuloy? Yung signal lumalakas sa direksyong yon. Sige, ipapakita ko ng isang beses, pati sa inyo. Ganito, para hindi ka mahulog sa yelo, kailangan gumapang ka na parang longganisa. Ganito, gets mo? Paano ako gagapang na longganisa dalang maleta? Bahala ka kung paano ka gagapang. Basta kailangan natin yan para mahanap yung bukhangka, taga baryo. Ikaw? Hoy, baliw ka ba? Ibigay mo na yan. Muntik mo nang mailubog. Bakit ka dumiretso sa butas? Halos tumama na sa mukha ko tubig. Sige, gumapang na tayo. Lalo pang lumalakas ang tunog ng bagay na to. Sobrang delikado dito. Tara, sumunod ka. May butas din dito, pwede tayong mahulog. Ingat, tahimik lang, naririnig mo? Oo. Palakas ng palakas siya. Oo. Palakas ng palakas. Ibig sabihin, malapit lang ang bukhangka. Ayun. Ayun na, ang bukhangka. Sige na, taga baryo, lumabas ka na. Grabe, ang ingay ng bagay na to. Nahanap na natin. Hindi ito yung lumilipad na bukhangka. Ano tong kalokohan? Bakit ang ingay ng bagay na to? Sige, taga baryo, patayin mo na yan. Ito ang maleta mo. Dapat dadalhin tayo ng bagay na to sa lumilipad na bukhangka. Buong araw naming pinakinggan ang nakakainis na tunog na yan. Pinaka-importante, isinugal namin ang buhay namin ngunit nakarating sa bukhangka. Pakinggan mo, hindi yan lumilipad na bukhangka. Isa lang yang ordinaryong medikal na tinapay, may ilaw, may pulang krus. Tingnan mo nang mabuti, puro yelo na siya at sobrang nakadikit na sa yelo. Via, naalala ko na sa sikretong folder ni Lolo sa mga dokumento. Oo, sa mga plano, sa mga litrato ng lumilipad na bukhangka, may mga jet engine. Malalaki talaga malapit sa mga gulong. Oo, nakita ko rin yon at ano nga ba? Naintindihan ko na isa lang itong ordinaryong bukhangka. Ano ba ito? Bakit tayo dinala ng bagay na to dito? Paano ko malalaman? Ikaw ang magsabi sa akin. Tingnan mo, may butas doon. Parang kakaiba at kahinahinala ito. Tingnan mo, bukas ang pinto sa gilid na to. Sige, tara, tingnan natin. Itapon mo na yung maleta. Tara na. Grabe, totoo. Lahat balot ng niebe at lahat ay nagyelo na parang bakal. Ang lupit, ano to, putik ba to, kalawang? Ay, ang tindi. Grabe to. Pucha, tingnan mo, hawakan. Grabe, operator, tingnan mo. Lahat ay balot ng yelo. Ang lupit. Hindi pa ako nakakita ng bukhangka na ganito ang itsura. Sobrang grabe. Gaano na kaya katagal itong nakatayo dito? Ano kaya talaga ang nangyari dito? Bakit ang daming yelo? Mas gusto kong malaman, bakit tayo dinala dito ng navigator, yung bakal mong kahon? Ano bang nangyari dito? Mukhang nadaanan lang naman ito ng bagyo ng niebe. Normal lang naman yon. Baka nga may naiwan pa dito. Baka hindi pa siya naihatid at nanatili siyang nagyeyelo doon magpakailanman. Ano?
Ano ba yan, Via? Paano kung kailangan tayo ng tao doon? Tingnan mo ang lagay ng van na yan. Wala na tayong magagawa pero dahil professional ako, susubukan ko pa rin paandarin. Tayo naman ang nakakita. Pero kailangan muna nating tanggalin ang yelo sa hawakan na yan, linisin ito kahit papaano kasi grabe talaga ito. Oh. Ayos, parang okay na, nalinis ko na ang hawakan, susubukan ko ng buksan. Ayan, sige. Wala, sobrang nagyelo lahat. Kailangan talagang basagin ang yelo dito kasi hindi talaga tayo makakapasok sa loob. Sa tingin ko, alisin mo ang niebe dyan. Talaga, ang talino mo naman, taga baryo, grabe ah. Tingnan mo, lubog na sa niebe ang gulong. Tapos ano na kayang nangyari sa makina? Sobrang lamig, di ko na maramdaman ilong ko. Pakinggan mo, ngayon lang yata nakapagsalita ng matino si taga baryo. Totoo, mababa talaga ang makina ng bukhangka dito kaya lubos itong nakalubog sa niebe. Ibig sabihin, tumigas na ito sa lamig. Kailangan talaga natin itong painitin. Ewan ko, sige, mamaya na yan. Ang importante ngayon ay makapasok muna tayo sa loob. At para magawa yon, kailangan nating basagin lahat ng to. Oh, maayos naman ang takbo ng proseso. Parang natapyas ko na lahat sa ilalim. Oh, mukhang nagawa ko na. Oh, grabe ito ah. Oh, sige, tingnan natin kung anong meron sa loob. Gumagalaw na rin sa wakas ang pinto. Hawakan mo muna, taga baryo. Grabe, ano pa bang hindi ko natapyas? Ano ba yan? Ah, may mga bisagra pala dito, tama. Nako, nagyelo ang pintura sa ganitong panahon. Oo, grabe. Sobrang dumikit na sa yelo. Kailangan pa kaya nating pukpukin ito? Hindi ko sigurado pero baka dapat tayong maghanap ng ibang pinto. Bukas itong pinto sa gilid. Tingnan nyo mga pare. O lahat ay natatakpan ng yelo. Ay. Hindi sinasadya. Ah, ayan na. Ako, ay. Nakakainis, ayoko na namang bumasag ng isa pang pinto. Kailangan ko na namang tibagin ito. Masakit ba? Ay, ngayon ako naman ang nasaktan. Hindi, ayos lang ako. Lumayo ka sa sasakyan. Daan ka, operator. Grabe, tingnan mo to. Oh. Grabe talaga to. Balot na balot siya ng yelo. Parang may kakaibang kaguluhan dito. Grabe, yung makina tulad ng sinabi ko, sobrang nagyelo lahat. Nako, kailangan talagang painitin to gamit ang apoy. Sige, kung tutuusin, probinsyano. Tara, puntahan natin at tingnan ang lugar na yon. Sige. Oh, ibigay mo sa akin yung piko, magbabakbak pa tayo ng yelo ngayon. Ay, lintik. Ano ito? Itim na sako, ano? Ano to? Pasyente ba o mga attendant na nagdala ng pasyente? Oh, naririnig mo? Tabag na ganyan, hindi na dinadala ang nangangailangan ng tulong. Tapos na lahat doon. Ay nako, sige, tara tingnan natin. Ang tawag dyan ay body bag nga pala, hindi para sa tao, kundi para sa katawan. Itim na plastic na bag. Grabe, nakakatakot to. Grabe mga pare, tingnan nyo. Totoo talagang abandonadong medical na bukhangka to. Pasok ka, operator, tingnan mo. Mukhang dito nakasabit ang mga gamit para sa paglalagay ng swero. Ayun, dito talaga dapat nakasabit yan ng ganito. Eto, sa madaling salita ay swero. Eto na. Grabe, pare. Tingnan mo, may mga paaba doon. Parang ang rupok at ang liliit na nila. Oo, syempre, nagyelo na silang lahat. Grabe, ang lupit. Gamit ang bagay na to. Lekha, wag mong hawakan yan. Sobrang taas ng kuryente niyan. Yan ay DeFi pare, masturbator. Hindi mo dapat hawakan yan kahit kailan. Makukuryente ka, gets mo? Yan os turbovator? At mataas ang voltahe niyan. Parang ganito. Kung didilaan mo yung radio tower mula sa substation, ganun din ang mangyayari. Kaya wag mo talagang hawakan yan. Ano bang sinasabi mo? Wala namang ganyan, hindi ako naniniwala sa'yo. Tumahimik ka na lang. Ano to, mabigat. Tidorov Ivan Pavlovich, blood type, edad 45. Ano? Paano ano to? Organ, parang numero ng organ, pirma ng donor. Anong laman nito? Hindi pwede. Makinig ka, hindi lang basta kahon to, ref to. Ref? Oo. Sa tingin ko hindi lang yelo ang nandun. Makinig ka, hindi ko alam. Gusto kong buksan to at tingnan kung paano nabubuksan ang bagay na to. Oh,
Oh, lintik, nakita mo yon? Ito ba yung iniisip ko? Uy, hindi pwedeng ipakita yan sa YouTube. Seryoso, wag mong kunan, cameraman, sinasabi ko, wag mong kunan, tanga. Grabe talaga. Totoong organ ba yan na donasyon? Totoo ba talaga? Ibig sabihin, siya ba talaga ang donor? Akala mo ba na ito ang donor? Siya na nga. Hindi ko talaga alam mga tol. Lahat ng ito ay sobrang nakakakilabot at nakakatakot. Bukod sa mga medical na kagamitan, may mga ganitong bagay din dito na talagang nakakakilabot at nakakatakot. Hindi ito nagkataon lang. Ang buong version at laman nito ay ipapakita sa aming Telegram channel. Kaya i-click ang link sa description. Kapag maraming subscribers ang lumipat at maraming reaksyon ang nakuha, ipapakita ko sa inyo ang lahat. Pati mga sikreto at kwelang detalye ng buhay ko. Lumipat na kayo sa Telegram at mag-subscribe. Di ko gets, akala mo ba sa kanya talaga ang bagay na ito? Ito na nga si Ivan Sidorov, 45 taong gulang. Ano ka? Pinakamatalino ka ba? Paano mo yun natandaan, seryoso? Ikaw mismo ang bumasa niya ng malakas. Nakalimutan ko na. Oh, ayan, blood type niya ay type A positive. Pakinggan mo, baka pwede kong gamitin itong Deflor Masturbator para ma-deflibrate siya. Buksan natin siya, tingnan natin kung anong lagay niya, ha? Sige, susubukan ko siya ngayon. Bilisan natin. Baka sakaling mabuhay pa natin siya. Ano ba yan? Hindi ito Fortnite para buhayin gamit the Friuli Masturbator. Oo, tumahimik ka nga. May medical na pinag-aralan ng tito at lolo ko, kaya kaya ko to. Oo. Tapos na. Wala na, kahit anong aparato hindi na siya matutulungan. Grabe naman. Ivan Pavlovich, nahuli kami. Pasensya na po. Sige na, Ivan, tama na. Magpahinga ka. Yung kamay ko, naupuan mo yon. Sige, hindi na mahalaga yon. Sandali. Paano kung hindi talaga siya yung pasyente na pinagdadalhan ng puso? Paano kung siya mismo ang donor? Paano kung kinuha sa kanya ang puso? Sino ba yon? Bakit? Kanino kailangan yon? Hindi ko alam. Marami, hindi mo ba alam yon? Sa totoo lang, ang black market ng mga organ na napakadelikado at nakakatakot yan. Milyon-milyong dolyar ang kinikita dyan. Sandali, baka naman gawa-gawa mo lang yan. O baka mga normal na doktor lang yan naghahatid ng totoong donor sa pasyente. Teka lang, may nakita ako. Halika dito, cameraman, aalamin natin to. Dito sa nagyelong van, ayun, hindi ko agad napansin. Tingnan mo dashcam. Uy, umaandar, naririnig mo pero walang larawan. Sobrang lamig kaya nagyelo na lahat yan. Pinipindot ko na ang mga pindutan. Oh, may tunog. May tunog, oo. Ibig sabihin, gumagana pa siya pero namatay lang ang screen dahil sa lamig. Pero ordinaryong dashcam lang to. Kung ganon, ibig sabihin pwede nating i-play ang huling video file para malaman ang nangyari. Pero tunog lang ang basehan. Handa ka na ba? Sige, subukan natin. Sige, tara. O, tunog ng makina, naririnig mo? May paparating. Yan yung van, ibig sabihin, umaandar talaga siya. Dito tayo ayon sa navigator. Oh, sino yan? Oh, hello, anong kailangan mo? May kausap siya sa telepono. Nasaan na ang puso ko doon? Dinadala mo ba o hindi? Dito, baka mamatay na talaga ako. Si Lolo? Nakikipag-usap siya kay Lolo? Tahimik. Pakiramdam ko humihinto na ito. Bilisan mo, kailangan ko ang puso ko ngayon. Kailangan niya ng puso. Boses ba yan ng lolo mo? Oh, may sakit talaga sa puso ang lolo ko. Oh, kalma ka lang lolo, papunta na ako, malapit na ako dyan. Magtiis ka lang ng kaunti, nakuha ko na ang puso mo. Ang creepy ng boses ng medikong yon. Parang ayaw talaga ng tao na ibigay yon. Sandali, sinabi niya na kinuha niya ang puso para sa lolo mo. Ibig sabihin galing dito. Pero ang pinaka-importante, ano na ang nangyari kay lolo kung nandito ang puso? Tama, pakinggan natin na nakakaintriga talaga. Sa wakas, nakuha na rin ng matandang kupal ang nararapat sa kanya. Sana nga. Via, tumahimik ka lolo ko yan. Halos mapatay ka na niya. Oo nga naman. Sige, ituloy na natin ang pakikinig. May sakit nga sa puso pero kunin mo pa rin ang bagay na... Anong bagay iyon? Gusto niyang kunin ang isang bagay? May kailangan ba siyang kunin sa daan? Baka pag-usapan nila mamaya. Oh lolo, kinuha ko na, dadaan ako dito sa gubat para makalampas agad. Balak niyang dumaan sa gubat para makalampas agad. At saka huwag kang makialam. Alam mo ba kung gaano kahirap magmaneho gamit lang ang isang kamay? Ano yan, Niebe? Ano, bunto ng niebe? Lintek na dulas tayo. Umupo. Umupo. Totoo nga, bumangga talaga ang van sa bunton ng niebe. Ah,
Ibig mong sabihin, yung doktor na yon na nagtrabaho dito, nagbebenta siya ng mga organ at nangailangan ng organo ang lolo mo, kaya dinala niya ito dito? Sandali, sige, lahat nagkakatugma. Parang naipit siya sa niebe, iniwan dito ang pasyente, ibig kong sabihin ang donor. Pati na rin ang sasakyan. Pero bakit tayo dinala dito ng navigation system na ito? Dalhin mo siya, tara at alamin natin. Isama mo ang malas na maleta na itinapon mo. Hilahin mo ang lumang sasakyan dito, bubuksan natin ito ngayon. Itinapon mo siya ng ganun, sana hindi siya nasira. Oo, tumutunog na naman siya, gumagana lahat. Ang lakas ng tunog, pero malapit na tayo. Yung van ang nagbibigay ng tunog na yan. Pero bakit kaya? Hindi naman siya lumilipad. Kasi itong bagay na to, kinokontrol niya ang artificial intelligence or navigation system ng lumilipad na van na ganito ang itsura. At ito naman ay ordinaryo, medical. Humihina ang signal. Pero dito ay palakas ng palakas. Sobrang lakas, talagang umuugong dito, may nakalagay dyan. Pakinggan mo, papatayin ko ulit ito. Ayan, may kahon doon. Sige nga, tingnan natin, may mga papel doon. Ano kaya yon? Wala talaga akong maintindihan. Navigational sensor, ang ibig sabihin nito ay navigational na sensor. Grabe, kakaiba ito. Tingnan mo, may mga antena dito, mga eskema. Oh, anong nakasulat dito? May mga koordinada sa taas at may pirma sa ibaba. GPS tracking. Pakinggan mo, parang ito ay isang navigational na block katulad ng mga bagay na nilalagay sa mga eroplano ng mga jet fighter. Grabe. Paano mo nalaman lahat ng yan? Ang hirap ng instruction, sobrang daming wire, microchip. Wala talaga akong alam. Nakikita ko lang na may nakasulat dito. Gumagalaw ang mga coordinate at ang GPS ay nangangahulugang tracking gamit ang GPS. Yan ang ginagawa ng bagay na to. Itong piraso na to, pati itong navigation block, magkaugnay sila. Lahat ito ay mga control para sa lumilipad na van. At sa totoo lang, itong mismong control na to ang ipinakiusap ni Lolo na dalhin ng medical staff na yon sa kahon. Talagang henyo ka. Lahat ay konektado. Si Lolo mo na naman ang nagpasok sa atin sa gulo na to. At itong pyesa na to, siguradong pyesa to ng van, ng lumilipad na van. Oo, mukhang baluktot at sira na siya. Pero mukhang isinasalpak siya kung saan at gumagana kasama ng bagay na yon. Itatabi talaga natin ang mga instruksyong ito at itong navigation block itatago rin natin. Ang astig. Teka lang, kung tungkol ito sa GPS tracking mo, paano kung matuntun tayo ni Lolo at pumunta siya rito tapos hindi natin alam ang gagawin niya? Pakinggan mo, maganda ang obserbasyon mo. Kung dadalhin natin, baka matuntun tayo ni Lolo. Kasi ang tanging bagay na makakatuntun sa navigation block na yan ay nasa atin din. Kaya baka hindi naman ganun kasama ang lahat. Sa madaling salita, pag-aaralan ko ang mga instruksyon, itatabi ko, at susuriin paano gumagana ang bagay na ito. Ngayon, kahit paano, may mga bagay ng malinaw. Ngunit hindi ko maintindihan nasaan ang lolo mo. Tiyak na hawak niya ang sagot at kung nasaan ang lumilipad na van. Pinakamahalaga, lahat kami, mga subscribers, ay naghihintay sa lumilipad na van. Gusto mo rin ba? Mag-comment, mag-subscribe, at dito mag-iwan ng komento ngayon. Dahil sa tingin ko, mahahanap natin sila. Pero saan pa tayo maghahanap? Kailangan natin ng pahiwatig. Kapag nahanap natin ang lolo mo, matutukoy din natin ang lugar ng van. Mas titignan ko pa ng mabuti ang lahat dito at baka magawa kong paandarin ang van na yon. Sumama ang pakiramdam ng Lolo, ibig sabihin nandito ang bago niyang puso. Nasaan na siya? Grabe, kung namatay ang lolo mo, nakakatakot yon. Hindi naman natin matatanong ang isang patay na tao kagaya niya kung saan natin hahanapin ang lumilipad na van. 'Di ba? Ang isa sagot lang niya, hindi ko alam. Uy, anong ginagawa mo? Huwag na. Sige, no, hindi ko na uulitin, huwag ka nang magtampo. Oh, tara na. Kailangan nating maghanap pa ng ebidensya. Tingnan mo, nasa paligid lang sila. Hindi pa natin lubos na uunawaan lahat, pati yung nagyelong van. Oo, parang kalokohan na ito. Tingnan mo, puro yelo at niebe ang paligid. Pero hindi pa natin nasilip ang loob ng kabina. Tara at alamin natin. Nandito ka na pero ako hindi pa nakapasok dito. Bubuksan natin. Grabe. Tingnan mo, natatanggal yung dumi kasabay ng yelo. Grabe. Sa madaling salita, malamang na naipit dito ng todo yung doktor na yon nung nagkaroon ng bagyo. At iniwan niya yung sasakyan kasama yung donor at puso ng lolo mo. Tingnan natin, baka may naiwan pa dito bukod sa dashcam.
Grabe, ang lala talaga mga pare. Yung cambio, sobrang balot ng yelo. Nakakagulat. Yung manibela, naging yelo na lang talaga. At wala kang makita kahit ano. Tignan nyo yung kisame. Ayos, pati yung visor, ganun din. Grabe, parang kabaliwan na to. Sige, teka, at nandito pa ang mga susi. Importante yan, ayos. Siyempre naman. Sige, kailangan na. Oh, ang galing. Sige, ayusin ko muna dito. Titingnan ko, baka sakaling mapagana ko to. Si Via ngayon, gaya ng dati, magtatagal na naman ng kalahating araw sa paborito niyang van. Ay, enjoy na enjoy siya doon. Pero ako, kailangan kong alamin kung ano ang nangyari kay Lolo. Babalik ako sa loob, baka may makita pa. Ang pinakamasama pa dito, mukhang nagyelo lahat ng likido sa mga tubo. Ayusin ko naman, ayan. Beep, 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 beep. Habang abala pa si Via doon, kailangan kong maghanap ng mga bakas na maaaring magdala sa akin kay Lolo. Hindi ko gagalawin ang bagay na yan. Dito siguro parang wala naman. Ito nga yung mismong Depicarburator o kung ano man ang tawag doon ni Via. Sinasabi mo ba na malakas talaga tong bagay na to? Oh, medyo may kakaibang ingay nga. Paano kung ganito rin? O kapag hinawakan mo, grabe talaga ang ingay, oh. Wow, ang lakas ng ingay niya, nakakatuwa. Wow, yung tunog, grabe, ang weird, tahimik, oh grabe. Naku, kailangan ko talagang pakinggan, magsusuot ako ng earphones ngayon. Ay. Uy, taga baryo, anong ginagawa mo? Anong ginawa niya? Bobo ba siya, operator? Defibribly nadali niya ang sarili niya nito. Saan? Sa ulo. Sa ulo? Bobo. Ay, grabe, aray. Ay, puweta nga. Sabi ko na nga ba, huwag galawin yun. Lumabas ka, grabe. Teka, pakinggan mo. Kailangan siyang ihiga sa patag na lugar. Probinsyanong tanga. Sa ulo. Ibig sabihin, ano? May internal bleeding siya? Ano ulit yung sinabi ni Lolo? Medic siya dati. Pero sa morgue nagtatrabaho, iba naman yon. Sige, Via, mag-focus ka, Via. Pulso. Paano ko mararamdaman ang pulso gamit ang guantes, no? Sandali, pulso, ano? Hininga. Wala akong marinig ni kaunti. Yung sombrero na may takip sa tenga, grabe, wala talagang marinig. Sige na, Via. Mag-isip ka, may buong medical van ka naman. Sige. Ano to? Istorbo ka lang. Sige, umalis ka muna. Bigyan mo ako ng espasyo. Sige. Ano to, mga benda, baka mga hiringgilya. Hindi kalokohan lang yan. Para lang yan sa pagdurugo. Hindi yan. Ito, pwede kong sukatin ng presyon. Hindi oras. Napakakaunti ng oras ko. Sa madaling salita, kapag bumagsak ang katawan, may 7 minuto para siya matulungan. Kung hindi, tapos na siya. Para makatulong bilang doktor, kailangan mong mag-isip na parang doktor, kailangan mong magmukhang doktor. Sige, tara. Ngayon, hindi mamamatay ang probinsyano. Ngayon, si Dr. Via ang magliligtas sa kanya. At ang sombrero. Oo. Ito siguro hindi natin kakailanganin ngayon. May syringe, may kaunting ganitong bagay. Hindi ko alam ang gagawin kung may gagong nag-taser sa sariling ulo. Hindi ko talaga alam. Kasama ka sa guild ng mga patologo. Mag-isip ka, Via, mag-isip ka. Kailangan bang i-autopsy? Hindi pa, maaga pa. Hindi ko alam, wala nang option, kaya gagawin natin lahat ng makakaya. Sa totoo lang, dapat tayong tumawag ng ambulansya, pero wala nang oras. Kung mangyari sa inyo ito, huwag niyong tularan ako. Sige. Wow, nagsimula na. Uy, grabe, medyo hindi masyadong sterile. Sige. Lintek, nasaan ang karayom? Eto na, grabe. Siyempre, hindi dapat ganito, medyo hindi to sterile. Pero, grabe, paubos na ng paubos ang oras ko. Lesha! Grabe, hindi ko na maintindihan, baka huli na ako. Nagkakagulo na. Sige, Leha, sige. O, tingnan mo, habang gumagalaw pa, lahat nakakabit na. Ganyan, Leha. O. Huminga ka na, ayos, nakatulong. Ano ba yon? Hindi ko alam, pero nakatulong. O, hindi. Wala na akong ibang hiringgilya. Kung may paghinga, gagawin natin, masahe sa puso. Tama, gagawin natin ang masahe sa puso. Palalakasin natin ang sirkulasyon ng dugo, ang metabolismo. Ganun lang. Wow.
Aray, bakit ang sakit? Buhay ka pa ba? Oh, O, ilan ang ipinapakita kong daliri? Naririnig mo ba ako? 2. Ayos, grabe, na-revive kita. Isipin mo yon. Talaga? Paano nangyari yun? Oo, kalimutan mo na, hindi na mahalaga. Nilalamig ako, nagyeyelo na ang tenga ko sa uniform. Parang may ginawa rin ako dati sa mga tenga ko. Talaga? Noon may headphone ako, nakakatawa tunog niya. Makinig ka, kailangan na nating to, grabe na dito. Kunin ko na ang radyo ko, operator, para matawagan ko yung mga kasama ko. Dumidilim na, kailangan nating i-evacuate yung van na ito. Kailangan si Lolo yung puso niya. Tapos na, hayaan mo na tol, tapos na, hindi na yon mahalaga. Halos mamatay ka na dito. Si Lolo rin. Wala akong pakialam sa lolo mo. Seryoso, paano siya nakapagtrabaho sa lamig ng uniforme? Kaya marumi van niya. Ah, ang lamig ano? Sobrang lamig, walang magagawa, kahit anong tulong, wala talaga. Ano to? O mga papel, kalat dito kahit saan, itong basura, dumi. Ano ba yon? Hindi ko alam. Card ng pasyente, pangalan, lolo, blood type, marami pa. Lolo? Lolo, type eh, positibo ang RH factor. O, hawakan mo nga. Naalala mo, nahanap natin sa bagay na to sa ref yung papel na yon. Uy, tingnan mo. Naintindihan ko. Ito ang donor document na nahanap natin sa kahon. At ito naman ang card ng pasyente. Ibig sabihin siya ang tatanggap ng donor na puso. Tingnan mo, pareho ang blood type. Organ, puso, problema, depekto sa puso. Narito ang address, may kalye at may note na nagsasabing kunin ang kahon na may sensor sa daan. Lintik, ito na ang sensor, navigation block na yon. May address na tayo. Nasaan ang lolo mo? Hanapin natin siya, mahahanap din natin ang lumilipad na van. Lintik, ayos, hindi na sayang ang pagkakuryente mo sa ulo mo. Ayos. Team Viaya, copy Team Viaya. Oo, nakikinig kami. Naipadala ko na ang koordinada, kailangan ko ng evacuation. May ambulansya dito na natabunan ng niebe at yelo. Kailangan ng pala, kailangan ng lubid. Hindi umaandar, sobrang nagyelo, hindi talaga mapagana. Kailangan ng evacuation. Gaano kayo kabilis makakarating, copy? Paparating na kami, kinukuha lang namin ang mga gamit at aalis na. Ayos to, sige, hinihintay namin kayo. Sige, humiga ka muna doon, tara na. Tara, humiga ka, tingnan mo. Pumasok ka, halika dito kaibigan. Inusog ko na yung naunang pasyente, humiga ka na. Pasyente rin ako. Ngayon, tama yan, pasyente ka na. Ilagay mo ang ulo mo dito, dati ganito ang naging patakaran. Oo, sige, bumaba ka pa ng kaunti, pasyente. Ayan, ganyan. Ito ay para sa pag-fix ng ulo, para habang nililipat. Grabe, dahan-dahan lang. Huwag madiin masyado. Sabi mo hilahin. Eh, huwag naman masyadong malakas. Nako, nawala ang puso. Dinala namin itong abandonadong medical na van na sobrang nagyelo sa base namin. Naghintay kami ng kaunti at nagpasya kaming ayusin na ito. Tinanggal namin lahat ng yelo, tuluyang inalis ang yelo at sa wakas, naging parang sasakyan na talaga ito. Pero para mapatakbo ito at malinis ng maayos, marami pa kaming kailangang gawin. Hindi ito dapat katakutan, pero pinakamahalaga ang magpaningas ng apoy sa ilalim ng van. Kailangan lang siguraduhing hindi magliyab ang buong sasakyan dahil sa ganitong lamig, hindi aandar ang makina ng lumang modelo ng walang apoy. Kailangan painitin ang langis sa makina, langis sa transmission at langis sa transfer case. At kapag naging likido na to, medyo malabnaw na, saka pa lang natin mapapaikot ang makina. Kung hindi ito gagawin, kahit gaano pa kalakas ang baterya o anong lakas pa ang gamitin, hindi ito sasapat. Ang pinakamahalaga, narinig ko ang boses ni Lolo dahil sa mga electric na headphone na ito. Ano ka ba? Tanga ka ba? Hindi naman yun ang tinutukoy ko. Pag-uusapan natin yan mamaya. Kailangan nating linisin ng buo ang van, kaya huhugasan natin ito ng maayos. Tatanggalin natin lahat ng dumi.
At syempre, lilinisin din natin ang loob dahil medical na van ito at pwedeng mahal ibenta ulit. Pero nagpasya rin akong linisin at ayusin lahat para makahanap pa ng mas maraming ebidensya. Tulad ng mga ito. Kasi sino ba ang nakakaalam kung ano pa ang dinala ng courier na ito? Wala nang bagong ebidensya ang nahanap. Ipinagpatuloy namin ang pag-aayos, nilinis ang van sa Kalawang. At sa kabuuan, inayos namin ito para magmukhang maayos. Ganito na ngayon ang itsura ng na-restore at perpektong medical na van na dati ay parang block ng yelo ang itsura. Sa totoo lang, ginawa ko lahat ng ito syempre para mapanatili ko ang van na ito para sa sarili ko. Pero mas mabuting walang makaalam nito. Gusto naming pag-usapan ng tungkol sa tracking device na ito. Tignan mo, ang futuristic at kakaiba ng itsura nito, parang luma at misteryoso, hindi maintindihan. Sa madaling salita, ginamit ang bagay na ito para mahanap ang isang lumilipad na bagay gamit ang Global Positioning System. Mukhang sa isang paraan, ini-install ito sa lumilipad na sasakyan at dito makikita natin ang pag-input ng mga coordinates at ang GPS tracking system. Sa totoo lang, lahat ay tugma at sa tingin ko, sigurado akong ito talaga ay nasa lumilipad na sasakyan. Ngayon, mas marami na tayong ebidensya para pag-aralan kung paano gumagana ang lumilipad na sasakyan, pati na rin ang kompletong tracking system kasama ang mismong navigation block. At sa tingin ko, magagamit natin lahat ito sa hinaharap kapag nahanap na natin mismo ang lumilipad na sasakyan. Dahil sa lahat ng palatandaan, ito ay hindi pa buo at kailangan pa nating buuin para mapalipad ito. Ang susunod nating palaisipan ay nasa lugar kung saan naroroon ang lolo ni Aleshka. Siya kasi ang may kaugnayan sa KGB sa mga lihim na dokumento at sa lahat ng bagay na may kinalaman sa misteryong ito. Kaya pupunta tayo sa address na nahanap ko. Kung nais ninyong mapanood ang susunod, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya, at magkomento kung gusto ninyong makita ang totoong lumilipad na van. Gagawin namin yan para sa inyo kapag maraming likes, subscribers at views. Kasama ninyo ako si Vyacheslav Ismailov o VYA at tropang Aleshka Derevensky. Sige, kunin mo na lahat. Tama na ang pagpapatawa dyan. Grabe, nakita mo ba yung address? Sino? Teka, di ba si Lolo nakatira sa amin? Hindi, nasa ibang syudad siya. Malayo papunta doon. Baka yung lumilipad na bukangka na sa amin? Tanga ka talaga, ano?